Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Hello mga ka-airsoft, magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon magdadaos tayo ng ating kwentuhan session at tanungan portion na regular nating ginagawa. Mga ka-airsoft, episode 48 na po tayo. Ibig sabihin, 48 na beses na nating idinadaos to sa tuwing may oras tayo para itawid itong broadcast na to, no? Okay, paano ba sabihin to? Ngayon, meron tayo ritong mga katanungan na ibinabato sa amin, no? Itong mga katanungan na to, mga frequently asked question ng ating mga ka-airsoft sa mundo ng airsoft, di ba? Airsoft. Sa mundo ng airsoft, no? Lalo na, especially dun sa mga baguhan or dun sa mga nagbabalik na mag-airsoft, no? Kasi hindi naman lahat alam kung ano yung mga bago ngayon, hindi naman lahat alam kung ano yung mga technique ngayon, yung mga hack ngayon, di ba? Ngayon, ito sa pamamagitan nito, na itatawid natin, na i-share natin sa ating mga ka-airsoft. Hindi lang ako, no? Pati kayo, nakakapag-share din kayo ng mga new techniques, hack, and mga DIY method na pwedeng mapakinabangan ng ating mga ka-airsoft, no? Mga ka-airsoft, hello po sa ating sabay po tayo napapanood sa aming 10 different pages plus sa aming YouTube channel. Ngayon mga ka-airsoft, baka meron kang tanong na gustong magkaroon ng kasagutan. Yan yung sasagutin natin ngayong araw na ito, ngayong gabing ito, no? Okay, first of all, bago magsimula ang lahat, meron tayong topic ngayon, no? Ano ba ito? Number one na tanong kasi ito na napili kong, sabi ko na masarap i-discuss, no? Ano raw ba yung pagkakaiba ng 1911 pistol versus the 2011, no? Yan ang isa sa katanungan na madalas nating ma-encounter. Bigman, ano ba yung pinagkaiba ng 1911 sa 2011? Bukod sa pareho silang pistol, bukod sa parehas silang replica ng caliber 45, ano yung pagkakaiba nila in terms of paggamit, in terms of durability, in terms of capacity, in terms of FPS, gano'n, no? Yan, isa sa i-discuss natin yan. Paano ba sabihin to? Isa sa magandang example kasi na maitatawag natin dyan, no? Kasi meron tayong mga classic type na tinatawag. Meron rin tayong mga modern type, no? Normally, ang 1911 talaga is classic, di ba? Ang classic is pakitaan ko na lang kayo, no? Mahirap kasi nagsasalita tayo ng ayan, classic na 1911. Siguro gamit tayo ng tan color, no? Classic 1911. Okay, kuha rin tayo ng 5.1 na 5.1 ba to? Na medyo modern, no? At saka yung modern talaga, okay? At saka kukuha tayo ng 2011, okay? Yan. Yan. Para maganda, meron kayong mga na i-compare natin. Nakikita nyo na actual. Mahirap kasi yung mga ka-airsoft, yung salita lang tayo ng salita, no? Kaya mas maganda yung meron tayo talagang pinagbabasihan, no? Okay, 2011, kuha tayo 2011. Okay. Any 2011 na standard ang size, meron ka pa ba dyan? 2011 na standard ang size. Ayan. Tokyo Marugi, ako na. Ayan, together with the box, no? Ayan. Para at least meron tayong meron tayong actual, no? Actual na may papakita. Yan, sige. Okay. Pasensya na, medyo nagtatagal kasi syempre
sineset up natin yung mga kailangan ninyong, dapat ninyong malaman eh, no? Okay, no? Ano ba? Hindi pala to. Parang yun, to. Yan, okay. Sige, sige. Okay, no? 1911 versus the 2011. Medyo hindi natin maididetalye ng gusto, pero at least masusubaybayan natin yung transformation. Yung transformation na nangyayari dun sa unit, no? Okay. 1911, kung ikukumpara natin sila sa 2011, yung kasalukuyang 2011 na meron tayo ngayon is nag-originate, nagmula talaga yan sa 1911. Okay? Inadapt yan. Inadapt, syempre, yung the way, yung pagiging eskwala niya, yung pagiging matikas, kumbaga pagiging matikas na grip niya, yung pagiging eskwala ng barel, 'di ba? Yung pagkaka-eskwala, inadapt lahat 'yan naging 2011. Pero bago tayo jump dun sa 2011, dito muna tayo sa 1911. Okay? This is a 1911 classic. Yan. Kung makikita ninyo, 1911 classic, walang ganong bihis, walang ganong abubot, walang ganong kahit ano, no? Walang ganong bihis, kung tawagin, no? This is a WE 1911, no, na matte green, no? Matte green ang color niya, no? Okay, yan. Makikita ninyo, ang front sight is conventional. Conventional iron sight, conventional stock, okay? Ganon din yung rear sight niya. Conventional din na naka-fix iron sight, okay? Yan. Ngayon, ang 1911, kumpleto. Merong hammer, merong beaver, merong safe na tinatawag. Siyempre, may trigger, di ba? Yan ang 1911. Classic na classic talaga. Parang sabihin nga yung FPJ ang probinsyano. Yan ang 1911. Ngayon, siyempre, sa paglipas ng panahon, nagkakaroon din ng mga twist. When I say twist, is nagkakaroon ng mga transformation. Nagkakaroon ng mga transformation yung bawat unit, no? From the classic, kung makikita ninyo, from the classic look na ganyan, okay, no, classic, wala, actually, hindi ko sasabihin sa inyo, yung pagkakaiba niya, gusto kong kayo rin yung makakita, no, yan, from the classic look, nagkakaroon ng transformation yan, okay, actually, meron pang mas luma dito ayan, sige, pakita ko na rin, mas maganda makita nyo lahat no? Ayan, lalabas ko lang lahat Ayan. Para makikita ninyo mga ka-airsoft, no? Ayan, para makikita ninyo. Ayan. Ayan, from the 1911, no? From the 1911, yan. Yan ang pagkakasunod-sunod, Ito, dito. Okay, kasi kailan lang tong Kimber na warrior Ayan. Yan ang pagkakasunod-sunod niyan, okay? From the 1911, ayan, lumabas yung tinatawag na 1911 na ganito. This is the 1911 Browning. Ayan, no? Ewan ko lang kung meron yung iba nito, pero tayo meron nito, no? This is the 1911 Browning. Ibang-iba siya doon sa classic na 1911. Ibig sabihin, mas matanda to. Mas matanda tong unit na to, okay? Kung makikita nyo rito sa unit na to, medyo iba yung shape niya. At merong nawawala sa kanya na meron dun sa mas bagong 1911. Okay? Number 1, ang nawawala sa kanya is the beaver tail. Ayan. Plus, this is a single action pistol pa rin. Okay? Tama ba ako? Ayan.
Tama, single action pistol pa rin, no? Ayan, yan siya, di ba? Makikita ninyo, conventional iron fixed sight, di ba? Tapos, wala siyang beaver tail. Pero syempre, nandyan palagi sa barrel yung safe. Okay, then may hammer, okay? Okay, may hammer. Tapos, syempre, may magazine. Equipped with a magazine, no? Tapos, kung makikita ninyo, simpleng-simple lang siya. This is the 1911 Browning, okay? Then, may transformation na nangyayari. Yun nga, sabi ko sa inyo, lumabas yung 1911 Classic. Ito na. Makikita ninyo, merong beaver tail na dyan. Okay, then, ganun pa rin. Fix na iron sight, okay? Then, ang pinagkaiba niya, dun sa 1911 Browning, may beaver tail na yung 1911 Classic. Okay? Siyempre, paglipas ng panahon, medyo, paano ba sabihin to? Medyo umaasenso, medyo nag-upgrade, medyo nag-transform, di ba? From this, papunta to this. Okay. Ano naman to? 1911 pa rin to. Isa sa mga katangian pala na 1911, single stock magazine. When I say single stock, manipis. Ayan. Isa sa katangian ng 1911 yan, manipis yung magazine. Okay? Sa mga 1911, maximum rounds is 15 plus 1. No? So, 15 lang ang bala na malalaman nito plus 1, yung naka-load. No? Yan. Nipis lang siya, di ba? Kita nyo? Nipis-nipis lang. Katangian yan ng mga 1911. Tapos to, ito yung 1911 Classic. 1911 Classic to, pero nagkaroon na ng twist. Ano yung twist na sinasabi? Isa-isahin natin. Okay? Fixed iron sight pa rin. Okay? May hammer pa rin. Merong beaver tail. Okay? Merong trigger, syempre. May magazine. Merong safe. Okay? At saka, nagkaroon ng tactical rail. Nagkaroon ng rail, no? Yan yung modern type, no, na sinasabi ko sa inyo. Nag-evolve yung unit into a something na mas modern than the ordinary. Ayan, ang ganda, di ba? Merong rail na for the upgrades of flashlight, scope mount, laser, whatever accessories, add-ons na gusto mong ilagay doon sa unit mo. Okay? Ayan, kita nyo 1911 Classic. Sarap, di ba? Ganda, di ba? Tama nyo? Okay. Ngayon, lumabas pa rin yung 1911. Ito na. Di ba nagkaroon ng 1911 Browning? Nagkaroon ng 1911 Colt, yun nga yung Classic. Nagkaroon din syempre ng 1911 Kimber. Yan is magkakaibang company na maker ng 1911. Kumbaga, nagkakaroon ng iba-ibang design, nagkakaroon ng iba-ibang twist, no, sa mga unit, okay? Since lumabas na yung 1911 na may rail, si Kimber, inadapt na yon. Nagkaroon na ng 1911 Kimber. Kung makikita ninyo, nandyan pa rin yung stripes. Yan Pero, mas malalaki yung stripes nito compare into this. Di ba? Kita nyo? Mas maliliit to, mas pino ito, mas malalaki yung stripes. Yan yung 1911 Kimber. Okay? Tapos, syempre, paglipas ng mga panahon, lumilipas yung panahon. Nag-a-upgrade, nag-e-evolve, di ba? Sabi ko nga sa inyo, lumabas yung, pasok ko lang to 1911 Kimber Warrior. Okay. This is the 1911 Kimber Warrior. Ayan. Imagine niyo na lang, wala to. Ayan, alisin natin yan. Ayan, alisin natin yan. Okay. Ayan. Ito yung original na Kimber, di ba? 1911 Kimber. Imagine niyo na lang, wala to. Pwede ba natin alisin to? Pwede. Ayan.
O yan, di ba? Halos magkamukha naman, di ba? Halos magka-size, halos magkamukha. Anong pinagkaiba nila? Sabi ko nga sa inyo, dahil sa pag-evolve, okay, nilagyan nila ng ganito. Okay? Plus, optic sight na rin ang front, optic na rin ang rear. Okay? And look at the grip. Makikita nyo, modern design yan. Way back, 80 years ago, 90 years ago, way back 110 years ago, nung lumabas yung 1911, is wala namang ganyang grip, di ba? Nagkaroon ng transformation. Ayan. Makikita ninyo, tulad ng Kimber, meron na rin siyang rail dito sa baba. Bagay na wala dun sa mga classic. Ayan, di ba? Ayan, classic, classic talaga, di ba? FPJ na FPJ, di ba? Makikita nyo rin, ito makikita nyo, single stock magazine, manipis lang, di ba? Ito naman, itong pagkaka-evolve nito, single stock rin. Pero, believe it or not, yung single stock na yan is dual stock pala. No? Nakakabilib, di ba? Nakakabilib kasi, all of a sudden, nakala natin single stock to, pero dual stock to. No? Ang laman na magazine nito, ang laman na bala nito, is, kung yung original is 14 plus 1, total of 16 rounds. This one has a maximum rounds of 30 rounds. 30 rounds, di ba? Pakadami nun, di ba? Ayan. 1911 Kimber Assassin. Kimber Warrior Assassin Edition, no? Okay, yan. Yan yung pag-evolve niya, okay? Then, nagkaroon na rin ng iba-ibang iba-ibang version. Nagkaroon na rin ng 1911, ito na. Ito na yung pagsilang ng high kappa. Lumabas na ngayon yung 1911 para ord. Kung tawagin para ordinance, no? 1911 looks pa rin siya. Kung tutuusin, tignan nyo. Same as the 1911, yan, di ba? Yan, okay? Same lang ng 1911 pero nagkaroon na ng twist. Ano-ano 'yun? Ayan. Sige, baka meron nakakaalam diyan, ha. Baka may nakakaalam ng twist, di malaman na natin, 'di ba? Pero mukhang wala kasi history to no? History to ng baril. Okay, mukhang wala, ako na magsasabi From the classic 1911, this is also classic look. Makikita nyo, nawala na naman yung rail sa baba, 'di ba? This is a 1911 para ordinance, kung tinatawag, no? Way back, talagang sikat na sikat tong unit na to. Okay? Ang twist na bago sa kanya is number 1, the rear sight. Naging Bowmar sight na siya. Ayan. Bowmar adjustable sight. Okay? Pero still, yung front sight niya is naka-fix pa rin ng iron sight. Diba? Yan, yan, okay? Pero yung rear niya, naging Bowmar na, adjustable na. Okay? Isa pang sa biggest twist na nangyari rito is, tingnan nyo yung magazine. Diba? Okay. 1911 classic yung style, pero tingnan nyo yung magazine. Ayun na. Okay? Hindi na siya single stock. Naging high capacity na siya. High kappa, kung tawagin. Diba? Dahil nga sa likot ng isip ng tao, dahil sa mga paano ba sabihin to, transformation, no, na gusto ng tao, ayaw nilang mag-stick doon sa isang model lang na yun at yun, di ba? Ginagawa nila, ini-evolve nila, meron mga innovation na sinasabi. Okay? From the single stock magazine, lumabas na yung high kappa. Okay? Still, the 1911, isa sa pinakamatitikas, isa sa mga most reliable pistol in the history of mankind. ng sangkatauhan, no? Okay, no? Okay. Again, this is the 1911 para ordinance, kung tawagin, no? 1:1 replica ng para ord, okay? Actually, yung tatay ko, lahat ng 1911 meron siya. Ultimo yung Browning, ito.
Yung Browning, yung walang beaver tail na 1911. Isa sa pinakalumang version ng 1911 to, no? Okay, yan, meron rin siya yan. Ito, tulad nito, yan, meron ng tatay ko rin nito, no? Okay, para orb, ito na yung pagsikat na ng high kappa. Okay? Then, all of a sudden, biglang, paano ba sabihin to? Na-impluwensyahan yung 1911 sa pagpasok ng 2011. Okay. Ayan na, dyan na pumapasok yung, ayan na, papakita ko sa inyo. This is a Tokyo Marui 2011 pistol gold match, no? Ito lang kasi meron ako na pwedeng pang sample dito eh. Wala yung iba on 2011, kaya ito ang kinuha ko, no? This is a gold match, yeah, powered by a high kappa magazine. High capacity. Okay, kita nyo, gold match yan, no? This is a Tokyo Marui, one of the, masasabi nating high-end pagdating sa mundo ng pistol, di ba? Kasi hindi talaga ordinaryo tong unit na to, no? Talagang talagang high-end kung sa high-end. Medyo madugo rin talaga naman ang piyesa nito, no? Kung sakasakali, no? Pero yun nga, tulad na sabi ko, this is a Tokyo Marui, nagkaroon na ng mga twist. Ito na yung tinatawag na na mga high capacity version. Ayan, high kappa, ayan. Makikita nyo yung magazine, ang taba, ang laki, di ba? Yan yung magazine na high kappa. This unit is a Tokyo Marui, powered by a high kappa magazine. Pag sinabing high kappa, maximum of 27 rounds ang maximum na bala na pwede niyang i-load. Ganda, di ba? Ganda talagang Tokyo Marui, oh. Yun nga lang, compare naman sa ibang mga unit talaga, like mga Taiwan, si Tokyo Marui kasi, ito lang, full plastic siya, no? Plastic talaga tong slide niya, no? So, si Tokyo Marui, out of the box, talagang mahina lang siya. You need to upgrade the unit para medyo lumakas siya, no? Pero yun nga, sa totoo lang, isa sa binabayaran mo kasi kay Tokyo Marui is yung pangalan, no? Pero ito namang unit na to is talaga may bragging rights kung tawagin, no? Pag nakita nila na ang unit mo is Tokyo Marui, talagang wow. Talagang mapapawaw, no? Kahit modelo pa yung unit ng isa, pag nilabas mo, unit mo is, alam nila, Tokyo Marui user ka, you are somebody, no? Hindi ka pipitsugin kung tawagin nga nila, no? Ayan, Tokyo Marui, ayan, high kappa 2011. Yan yung transformation na sinasabi. Ngayon, ano yung pinaka keyword pag sinabing 1911 versus the 2011? Ano yung pinaka-keyword na number 1 na pumapasok sa isip ng tao? Okay. Number 1, keyword is the capacity of the magazine. Honest to goodness, no? Pag sinabing 1911, talagang ilang pirasong bala lang yan, no? 15 rounds nga lang yan. Yun yung mga classic na 1911. Pag sinabi namang 2011, talagang most of the 2011 is powered by a high kappa magazine. Ayun, okay? Yan ang sinasabi ko, no? Ngayon, syempre may mga magtatanong dyan. Anong mas okay, 1911 or 2011? Mga ka-airsoft, no? Regarding dun sa kung anong mas okay, nakadepende po yan sa type, sa taste nung ating ka-airsoft, no? Hindi kasi pwedeng maganda sa kanya yung 2011. Posibleng hindi maganda sa kanya yung 1911, di ba? Posible yun, di ba? Or sa akin, nagagandahan ako sa 1911, posibleng ikaw, hindi ka nagagandahan sa 1911. Mas gugustuhin mo yung 2011, no? Depende po yan sa taste nung gagamit, sa taste nung taong may hawak ng unit. Ayan, okay. So, another thing sa 2011 versus the 1911, definitely, mas malakas talaga ang
2011 than the 1911. Why? It is because high kappa nga yung magazine eh. Mas malaki yung chamber, mas marami siyang nai-stack na hangin, 'di ba? Mas malalaki yung nozzle ng mga 2011, especially the WE, no? Ang lalaki ng butas ng nozzle niyan, no? Kaya mas malalakas na maituturing talaga. Okay? Talaga naman, may kalayuan, no? Yung lakas ng 1911 versus the 2011. Okay? Ayan. Ano pa? Ano pa yung mga mga keyword, key factor, no? Pag napapasok sa utak mo, pag sinabing 1911 versus 2011. Most of the mid-class unit ng 2011, naka-optic sight. Diba? It's either naka-optic yung front or both. Optic front and optic rear. Okay? Most of them is naka-optic ang mga sight, front and rear. Okay. Ano pa? Ano pa yung mga keyword? Yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, 1911, mostly walang rails sa baba. Not unless nandun na sa gitnang part ng transformation, no? Sa mga 2011 naman, kadalasan sa mga 2011, talagang may rails sa baba for the accessories like, yun nga, scope mount, flashlight, laser, or whatever accessories na gusto mong ilagay. Okay? Yun, okay. Okay. Sana po may natutunan kayo doon sa topic na sinagot natin ngayong araw na to. Ngayong episode 48 natin ng kwentuhan session at tanungan portion. Ngayon, gusto ko naman, kayo naman yung magtanong mga ka-airsoft, no? Baka meron kayong katanungan na gusto nyong masagot ko. Okay? Dito sa aking notebook, meron ako talagang, tabi ko lang to, dami, no? Meron ako dito mga katanungan talaga na gustong sagutin, no? Na gusto kong i-share sa inyo para kapulutan nyo rin ng aral, no? In general na to, hindi na to tungkol sa 1911 or 2011, no? Ito katulad dito. Merong number 1 na tanong dito. Big man, totoo ba yung sinabi mo na torture sa barrel yung rapid fire? At totoo ba yung sinabi mo na hindi mo may enjoy yung rapid fire? Okay, ayan. Gusto ko sagutin to, no? Totoo raw ba yung sinasabi ko na during the rapid fire, alam ba yung mga unit na may rapid fire, most of the unit na kilala sa rapid fire is the Glock. Totoo daw ba na torture sa baril yun? Sa airsoft? The answer is yes. Totoo yun mga ka-airsoft, no? Na yung Glock natin, pag nira-rapid fire natin, talagang torture sa kanya yun. At possible na mawarak at masira yung hammer assembly sa loob ng Glock. Okay? Yun kasi ay features, no, na inilagay ng kumpanya na gumawa, no, nung unit, whether it is Tokyo Marui, whether it is Guay, whether it is SRC, whether it is EMG, or whether it is KJ Works, whether it is Cybergun. Features yun ng barrel na inilagay doon. But it doesn't mean na nilagyan niya ng rapid, most of the time, ira-rapid mo siya. Okay? Rapido yun, no? Torture sa kanya yun. Actually, ako, sabi ko nga sa inyo, no? Ako mismo, sa sarili ko, I am not a fan of rapid fire. Bakit? Kasi ayaw kong bumabaril sa hangin. No? Mas gusto ko yung bumabaril ako ng 1:1. I mean, isang balang putok, isang target. Ayaw ko yung magpapakawala ako ng bala na wala namang tinatamaan. Ako yun, no? That is my point of view, no? Ngayon, kayo, kung okay lang naman sa inyo na nasasayang yung bala, yung hangin, di go, no? Pero ang sinasabi ko dito is torture talaga sa barrel yung rapid fire mode.
No? Talagang torture yun. Talagang possible na ano siya, na bumigay, masira. Okay? Ayan, baka may tanong dito. Sagutin naman natin. Okay. Good PM, Big Man. Ang lupit talaga ng nakuha kong unit sa'yo na Costa Ludus 2011. Sabi ni Sarap Iputok, Emerson Mariano. Okay. Ikaw, Sir Emerson, tatapatin kita. Alam mo ba na kaya ka nag-e-enjoy dyan sa Costa Ludus na binili mo sa akin? It is because compatible, nasaktuhan. Nasaktuhan natin yung handling na hinahanap ng kamay mo. Diba? Kaya ang sabi ko sa inyo, hindi FPS ang basihan para ikaw mag-enjoy ka dun sa unit mo. Okay? Hindi rin presyo ang basihan para ikaw mag-e-enjoy ka dun sa unit mo. Okay? Hindi bigat ng unit ang basihan para masabing maganda yung unit mo. Ngayon, marami tayong ka-airsoft, marami akong client na mayayaman. Pero during the assessment, during the pag-uusap, during doon sa preliminary interview, sa conversation namin, nakikilala ko yung ka-airsoft kung saan siya mas babagay. Just imagine, alam ko may pambili yung ka-airsoft. Pwede siyang kumuha ng high-end unit like Desert Eagle, like No Bridge, like mga KJ Works, Shadow. Pwede siyang kumuha ng mga mas high-end. Pero bakit hindi natin siya pinupush dun sa high-end? Kikita ko dun. No? Actually, yung iba, natitipuan talaga yung high-end. Bakit hindi natin siya pinupush dun at ino-offer natin yung sa tingin natin mag-e-enjoy siya? Diba? Kasi, yun ang goal natin, na bawat bibili sa atin ng airsoft, 100% satisfaction guaranteed. Diba? Yan. Katulad yan, isang witness, diba? Hindi ko sinabihan yan na si Sir Emerson na magsalita ka or magbigay ka ng feedback kung maganda ba yung unit mo. Wala. Hindi ko inutusan yan. At hindi ko, actually, tapati kita, Sir Emerson, no offense ha, medyo hindi ko na matandaan kung tagasan ka. No? Medyo hindi ko na matandaan, medyo pakilala ka nga, sir. Kung tagasan ka at nagpa-COD ka ba or nag-walk-in ka or nagpa-shipping ka, no? Medyo i-ano mo nga sa akin, sir. Medyo linawin mo sa akin, no? Hindi ko na matandaan eh. O yan, mga ka-airsoft, no? Tulad nga sabi ko, ayan, nag-e-enjoy siya. Kaya nasasabi niyang ang lupit kasi saktong-sakto yung palag, saktong-sakto yung handling ng airsoft doon sa kamay niya. 'Di ba? Pero mas maraming mas mahal. Pero bakit hindi natin siya pinupush doon? Kasi doon lang natin nakita na nag-match, no? Yung pangangailangan niya doon sa unit na yun. Kita mo? Costa Ludus 2011, enjoy siya. Sarap daw iputok, 'di ba? Ayan. Yan ang sinasabi ko. Pa-shoutout, sabi ni Sir Emerson, no? Shoutout and good evening, Sir Emerson Mariano, no? Okay, sir, regarding sa tanong ko kahapon, ano po ang inyong ka-tied na shipping company na pwede pagpadalhan ng unit kung sakaling masira or need i-maintenance? Regarding sa tanong mo, Raymond, hindi namin pwedeng i-broadcast dito. Okay? Pero, meron, di ba, sinagot ka naman ng tao namin, yes, meron. Siyempre, pag sinabi namin meron. Iga-guide ka namin. Okay? Hindi namin, may mga bagay na tanong na hindi namin pwedeng i-broadcast dito. Okay? Sana maiintindihan nyo. Pag sinabi ko na meron. Hindi ako magsasabing meron, tapos wala pala. Hindi ako magsasabi na ipadala mo sa akin, tapos alam ko naman na hindi mo maipapadala. Hindi pwede yun. Okay? No need to follow up, no need to repeat the question. Yung salita ko pa lang is your assurance na. My word is your assurance. Pag sinabi kong pwede,
pwede. Pag sinabi kong posible, posible. Okay? Tandaan mo to. Wala akong mapapala kung magsisinungaling ako sa'yo. Hindi ako kikita ng pera. Diba? Pero, may mapapala ako pag nagsabi ako ng totoo sa inyo. Kasi bakit? Magiging magkaibigan tayo. Kasi, may i-apply nyo yung sinasabi ko dun sa airsoft ninyo. Okay? No need to repeat the question, ha? No need to repeat. Again, no need to repeat. Pag sinabi kong pwede, pwede. Pag sinabi kong meron, meron. Okay? Hindi ko pwede i-broadcast dito kasi random ang courier na ginagamit namin. Bakit hindi ko pwede i-broadcast? Okay? Merong mga ka-airsoft na naninira sa mga courier. Meron tayong mga kalaban na mga nagbebenta ng mga fly-by-night na airsofter na tinatawag na nagre-report sa mga courier. Si Bigman magpapaship sa JNT. Check nyo gusto yung unit, merong shabu. Si Bigman nagpapaship sa JNT. Check nyo gusto yung unit, may marijuana. Okay? Sana naiintindihan mo na ngayon, okay? Pag sinabi kong meron, meron. Pag sinabi kong pwede, pwede. Okay. Okay. Pa-shoutout, boss, sabi, ako tirador ng newbie. Oy, tirador ka ng newbie? Good for you. Di ba? Mag-enjoy ka. Katitira mo ng newbie. No? Sige. Tirador ka ng newbie, good for you. Move on ka, no? Move on ka. Lahat ng tao may basher. Lahat ng tao may hater. Si Wamos may hater ngayon. Si Boss Toyo may hater ngayon. Magkaka-level kayo. Di ba? Magkaka-level kayo ngayon, di ba? Yan. Move on ka na, no? Move on ka na. Tapos, wala kang karapatan kung ang ginagamit mong account is dummy. Okay? Dito sa Bigman, dapat ang gagamiting account, kung magtatanong ka, kung magbibigay ka ng mga suggestion mo, is valid account. Hindi ina-accept dito yan. Dito sa Bigman, tinatanggap yung may mga bayag. Pero kung wala kang bayag, huwag kang haharap. Okay? Wala kang karapatang magsalita. Bye-bye. Tirador ka ng newbie, ha? Okay, no? Ito. Ano naman po masasabi nyo sa Army armament na China-made? Lan Marcelino. Actually, ang Army, regarding sa China-made, lagi ko sinasabi sa inyo, not all of the China items is failed. Okay, no? Not all of the China items is failed. Ngayon, ang Army armament is only assembled in China. Sino ba ito, ha? Marami kasing nagsasalita ng hindi alam ang history. Sino ba ang may hawak ng Army armament? Okay? Sister company yan ng JAG Precision. No? Saan naka-base ang JAG Precision? Naka-base sa US. Okay? For example, hindi na tayo lalayo. Yung cellphone natin na Samsung, Android, Samsung. Yung cellphone natin na Apple, US, Apple. Saan ginagawa? Saan ina-assemble? Di ba sa China? Di ba? Yung Samsung natin, saan ginagawa? Di ba sa China? Yung Nike natin, yung Nike na sapatos, ang mga original na Nike, saan ginagawa? Di ba sa China? Di ba? Hindi lahat ng gawan China, pangit. Nakadepende na lang kung anong technology ang nagpapaandar sa kanya, kung anong kumpanya ang nagpapaandar sa kanya. Okay? Apple, ginawa sa China, inassembled sa China. Pero bakit ang daming bumibili? Kasi quality. Kasi hawak ng US. Di ba? Yung Samsung na cellphone, originate Korea. Pero bakit sa China ginagawa? Kasi mababa ang labor ng manpower doon, no? Mababa ang bayad ng sa mga tao doon. Dahil sa dami nila, maraming walang trabaho, so mababa ang labor cost.
Payag ka ba yung Apple mo gagawin, yung cellphone mo na iPhone gagawin sa US? Di ipapatong nila ron yung labor cost. Di mas mahal sana ang Apple, di ba? Baka doble. Yung iPhone 15 kung nasa 100K. Baka pag sa US talaga ginawa yan, ang presyo niyan baka 150 to 180 to 200K, di ba? Kaya naghahanap ng mga bansa na mabababa ang labor cost para doon ipapagawa, doon magmamanufacture, doon gagawa ng warehouse. Okay? Soon yan, makikita nyo magkakaroon dyan, made in India. Kasi yung ibang company nagpo-pull out na sa China, lumilipat sa India, sa Mexico, sa Brazil. Yan na. Yan kasi yung mga ibang country na maraming manpower na pwedeng malalaki yung space na pwedeng pagtayuan ng mga planta, etc., etc. Army Armament, kung aalamin mo lang yung history niyan, Army Armament is sister company ng JAG Precision. And JAG Precision is a US-based company. Thank you po. Okay, no? Nagpunta ako dyan, Boss Bigman, sabi ni Emerson Mariano. Okay. Taga-Tondo ako dati, Boss Bigman. Nalipat ako sa Santa Maria, Bulacan. San Vicente, Santa Maria, Bulacan. Nag-walk-in ka siguro, no? Okay, thank you, sir. Sa ibinalita mo sa akin na nag-e-enjoy ka, ano yan, parang ang sarap sa puso niyan, no? Alam mo yung ganyan, no? Sa amin, bilang mga seller, 'di ba? Ang sarap sa puso namin yung yung may mga ka-airsoft tayo na alam mo na-appreciate yung trabaho natin, no? Yung mga simpleng Boss Bigman, ang sarap ng unit, ang ganda ng unit. Bilang sa isang seller, nakakataba ng puso 'yon. Ang nun, angga-anggang sa pakiramdam. Look, pakisabi nga kay ate mo, paki-login to, nag-bug eh. Paki-login, no? Paki-login to, nag-bug. Yan. Okay, no? Ang sarap sa puso namin yun, no? Yung ganun na sasabihin nyo na na enjoy kayo dun sa unit, na nasarapan kayong gamitin. Maraming salamat po at nag-enjoy kayo, no? Okay, pangalawang tanong, mga ka-airsoft. Mga ka-airsoft na nanonood, baka meron kayong tanong. Tara, sasagutin ko yan, ha? Okay. Ito. Okay. Bigman, minsan mo nang nabanggit na hindi dapat i-recycle yung BBs. Okay. Merong mga BBs na sinasabi ng mga seller na reusable. Reusable. Totoo ba to? Ayan, yan ang tanong niya. Reusable. Anong account pa? Lala. Bigman, ganon. Bigman. Reusable. Hindi ko kilala kung sino sinasabi mong seller, no? Pero I'd rather not reuse BBs. Ayaw ko, kahit na sinabing reusable yan, hindi ko siguro matin na gagamitin ulit. Kasi alam ko yung impact eh. Halimbawa, yung unit ko, one of the high-end, I'm using a Lonex. Or yung unit ko, one of the high-end, I'm using a G&G Cobalt. G&G Cobalt is, yung stock niya, has a maximum FPS of 480. Stock yun, 480. Just imagine, ibinala ko yung bala na sinasabing reusable, tumama sa bato, tumama sa tubo, tumama sa bakal, hindi nga magka-crack, pero 100% once na may impact na, hindi na 100% na bilog yan.
hindi na 100% spear yan, no? May deformation na mangyayari diyan. Yung bakal nga yung bakal. Pag nagkaroon na ng metal stress, no? We cannot see by our naked eye. Pero merong metal stress, if you were going to look at the microscope, may crack na yon. Visible yon doon sa mga bakal, sa mga bearing. What more sa ceramic BBs? No? Hindi ako makikipagtalo kung sinabi sa iyo reusable, tapos maniniwala ka, di go. Hindi tayo dapat magtalo doon, no? Pero ang stand ko diyan, kahit sinasabing reusable, hindi ko gagamitin, hindi ko susugalan, mga ka-airsoft, no? Hindi ko susugalan kasi mahal ko yung unit ko no? Hindi ko susugalan na nagamit na din siguro kayo ano naman yun nasa diskarte niyo po yun, no? Nasa paniniwala niyo yun. Kung papaniwalaan niyo, di go. Okay yun. Pero ako, hindi ko talaga maaatim na yung BBs na ginamit ko is pupulutin ko. O sige, sabihin na natin ito. Ipinutok mo. Sabihin na natin hindi tumama sa matigas na bagay like bato, bakal, tubo, 'di ba? Hindi tumama. Sabihin na natin tumama sa pinakamalambot na parte sa isang game site. Puno. Sabihin na natin puno. Tumama sa sanga ng puno, tumama sa katawan ng puno, sabi pwedeng i-reuse. Ibig sabihin yung bumaon sa puno, bubunutin mo, tapos lalagay mo sa baril mo. Paano yung mga dirt doon na nandun? Yung mga fluids doon, yung mga chemicals doon na kumapit, like dagta. Paano yung mga nasa sahig? Sabi kasi, reusable to pwede pa to, pulot. Paano yung mga dumi nun? Paano yung mga langis na nandun? Papasok lahat doon sa unit mo. Diba? Hindi ako makikipagtalo regarding reusable BBs. Kasi syempre, ayaw ko rin makipagtalo rin sa binilan mo or what, no? Baka wala lang kapuntahan yung diskusyon. Pero, kung maaatin mo na gamitan yung BBs, yung unit mo ng reuse na BBs, well and good. Unit mo naman yan, di ba? Pero almost 99% of the airsoft player, tatanungin mo kung okay ba na i-reuse yung BBs. Sasabihin sa'yo hindi. And that's the truth. No? Sasabihin sa'yo hindi. Okay. Di ba, Big Man, ang AA Army armament, ibig sabihin, sa USA, galing pero built in China, pull out na din ata yun sa China, kung di ako nagkakamali. Pero, ipupull out na rin. Regarding that issue, Gekaho, I can't answer that straight, no? Kasi, syempre, wala naman tayo sa position, Wala tayo sa position, no? Hindi kita pwedeng oohan or no? Kasi wala pa tayong solid na sagot regarding dyan, no? Pero based on our observation, yun nga, yung mga big time companies of US, then other countries like Finland, other countries like London, etc., yung mga kumpanya na ininvest nila dun sa China, I heard na nagpo-pull out na. Number one dyan is yung pagsiklab, no, ng Ukraine and Russia war, di ba? Yung kumbaga parang mga sanction na ginagawa nila, no? Tapos, yan pa, yung, syempre, hindi naman tanga ang US, nakikita nila yung maling ginagawa ng China sa Pilipinas, di ba? Ayan, yung binubuli
nagtatanga-tangahan, nag-aangkin-angkinan, di ba? Biglang all of a sudden, pagising mo sa umaga, inaangkin na ng kapitbahay mo yung garahe mo, di ba? Ganon, no? Moves ng mga tanga yun eh. No? Yun, I can't, wala pa na ikwento ang mga supplier regarding dyan sa yung army armament is magpo-pull out ng warehouse sa China. Wala pa, no? Wala akong diyan, wala akong information. Pero possible, no? Possible kasi yun nga naglilipatan sila sa Brazil, I heard, Mexico, no? India, no? India kasi grabe talaga ang diyan, ang population, grabe rin ang jobless diyan, no? Kaya isang nakakatulong sa bansa pag may investor na doon magtatayo ng kumpanya, tapos yung mga jobless doon, biruin mo, ma-hire lahat yun. Lahat ng walang trabaho, most of the people na walang trabaho is mabibigyan ng trabaho. Okay, no? Yun, siguro when it happens, maybe gagalaw ang presyo, maybe mas mababa, maybe mas mataas, diba? Whatever happens, enjoy lang tayo sa paglalaro ng airsoft, no? Okay, no? Good evening po, Big Man. Kinabahan ako sa magazine ko kanina. Aksidente kasing nalaglag, kaya nga naglilik. Buti, okay, nasundan ko yung tinuro mo sa video, kaya yun, okay na po ulit. Menjun Ebora Pacheco. Okay. Kita nyo? Yan. Isang buhay na saksi, di ba? Na yung ginagawa nating vlog, yung ginagawa nating pag-share, yung ginagawa nating pagtuturo is kinapupulutan ng aral, di ba? Just imagine, no, kung walang mga vlog, wala akong guides, benta lang ng benta. Tapos, ito, tulad nga nito, di ba, itong gabi na to, kung tutusin, dapat nanonood na ako ng TV, nakasandal na ako, nakahiga na ako sa kama, di ba? Anong oras na eh? Pero still, nandito ako, no? Wala naman akong mapapala dito sa vlog na ginagawa ko, kasi hindi naman tayo nakamonetize eh, di ba? Wala akong mapapala rito. Kumbaga, meron akong vlog na ganito or wala, bebenta ako eh. 'Di ba? Pero still ginagawa ko kasi gusto natin matulungan yung bawat isa, ano? Kumbaga, hindi mo man ma-encounter ngayon yung problema, pero on the future, pag na-encounter mo, maaalala mo, ay, diniscuss ni Big Man yun. Tapos gagayahin mo, wow, edi pag ginaya mo, na-resolve mo yung problema, sarap sa feeling. Tapos nagsabi ka pa, Big Man, sinunod ko yung ganito. Di ba? Kaya mga ka-airsoft, nasabi ko sa inyo, paniwalaan nyo yung sinasabi ko ngayon and you will thank me later. No? You will thank me later. Paniwalaan mo yung binibigkas ko ngayon, yung sinasabi ko, pasasalamatan mo ko later. Pero wag mo akong pakinggan sa ngayon. Pakinggan mo yung mga iba, yung mga haters natin. Doon ka maniwala. Believe me, I will see you later. Okay, totoo yan, no? Okay, ito. Malaking bagay pala yung oil seal ng lighter. Okay. Ibig niyan sabihin, nalaglag yung magazine niya, then sa inlet valve, naalis yung o-ring. So, pag nawala yung o-ring sa inlet valve, ang tendency, pag nilalagyan mo, sumisingaw. Yun nga, tama yun. Gagawin mo lang, bibili ka ng lighter na tagli 5 piso or tagsa 10 piso, pasingawin mo yung butane, basagin mo, doon sa lighter, may mapapakinabangan kang 4 na o-ring. 4 na o-ring. Isa doon sa o-ring na yon, pwede mong ilagay doon sa inlet valve. That's it. Okay, no? Thank you. Buti, nasundan mo yon, no? Okay. Salamat din po, Boss Big Man. God bless po. God bless din, Sir Emerson Mariano. Okay. Anong pistol
po pwedeng ipang practical shooting. Kung out of the box, gusto mong pistol na pang practical shooting, out of the box, wala nang ganong kakalikutin pa. Go for the shadow, no? Ako talaga, antindi ng tiwala ako sa Shadow 2, no? Lalo na syempre pag naka-fix barrel, ibang usapan yung yung mga halimbawa yung unit mo is yung mga 1911 or the 2011 or the kahit yung mga John Wick, no? Syempre ibang usapan kasi mga hindi naka-fix barrel yun eh. Not unless na Phoenix barrel mo, papalag na rin sila. Talagang tatapat na sila, no? Kumbaga makakasabay na sila, no? Pag naka-fix outer barrel. Malaking bagay yung naka-fix outer barrel mga ka-airsoft, no? Yung unit mo, biruin mo 10 times stronger. Yung wear and tear, lessen yung wear and tear. Tapos hindi stress yung mismong outside barrel mo. Tapos ang bilis ng cycle mo. Tapos yung mga tama mo accurate talaga, no? Why? But accurate kasi naka-fix barrel ka. Walang disturbance na nangyayari doon sa inner barrel. Hindi bumubunggo, hindi nagba-vibrate, no? Hindi pumapalag. Kaya ang direction ng bibis mo is pure flow, flawless, sabi nga, di ba? Kaya napakaganda, no? Napakaganda ng benefits pag naka-fix outer barrel, no? Okay, dako muna tayo rito, no? Mga ka-airsoft, pag may tanong kayo, tanong nyo. Ibato nyo sa akin. Sasagutin ko talaga yan, okay? Big man, between pistol and rifle, okay, mas gusto ko sana magsimula sa rifle. Kasi sabi mo, mas matipid. Pero, meron bang rifle na merong blowback? Yun kasi ang gusto ko. Sa pistol kasi, halos lahat may blowback. Okay. Meron raw bang rifle na may blowback? Between pistol and rifle, ang gusto niya raw, rifle. Kasi sabi ko, matipid. Unang-una, depende sa rifle. Hindi lahat ng rifle matipid. Halimbawa, ang binili mo is gas blowback rifle. Okay. Siyempre, let's face the fact na gumagamit ng gas yan. Mas malaki sa pistol yan. Kung nagagastos ka sa pistol, mas magastos definitely si rifle. Diba? Depende sa rifle na makukuha mo. Kung ang pipiliin mo is AEG, okay. Pero walang recoil. Diba? Meron din namang AEG na may recoil. Pero you can compare sa recoil ng gas blowback. Talagang mas malakas ang recoil ng gas blowback. Oo, meron mga unit na merong recoil na AEG pero minimal. Hindi tulad ng recoil ng gas blowback, no? Ngayon, kung bibili ka ng rifle, gusto mo may gas blowback, may blowback, sabi mo gusto mo parang you are after the blowback di ba? Kung bibili ka ng rifle na may blowback, nawala ako Kung bibili ka ng rifle na may blowback, tapos gas blowback, don't expect na matipid. Talagang kumakain yan, lumalaklak yan ng gas, no? Believe it or not, yung isang lata, kung di ako nagkakamali, nasa 15 refill lang. Pero soon, mapapatipid din namin yan. Tulad ng ginawa namin sa pistol. Mapapatipid din namin yan, no? Pistol dati, di ba? Nakikita niyo yung mga live ko, 7 seconds ako mag-gas. Lately, naging 5 seconds. Di ba? Lately, naging 4. Ngayon, 2 seconds na lang. Ngayon, yung 2 seconds namin is nakikita nyo naman, sobra-sobra sa inaasahan mong gas, di ba? Sa rifle, wala pa kasi kami sa stage ng tuning. Siyempre, inaaral pa rin namin, tinutuklas namin kung paano mapapatipid natin yung rifle without sacrificing the FPS, no? Darating tayo dyan.
may innovation kami na ginagawa sa bawat unit, sa bawat variant, sa bawat model, no? Darating rin tayo dyan. For now, nakafocus kasi kami sa pistol. Pero yun nga, just to answer your question, kung gusto mo talaga ng may blowback, go for the gas blowback. Doon talaga, ramdam mo yung pitik, ramdam mo yung sipa, no? Kaya lang, syempre, don't expect na matipid siya. Talaga naman, malakas siya sa gas. Okay, no? No offense sa mga naka-gas blowback dyan, ha? Pero, I'm sure na ramdam nyo rin talaga yon, di ba? Compare naman sa mga naka-AEG, oo nga, wala talagang recoil, hindi ganun kalakas yung ibang AEG, hindi ganun kalakas yung recoil, yung mga electric blowback na tinatawag. Pero yun lang masasabi ko. I hope na gets mo. I hope na nasundan mo, no, yung sinasabi ko, no. Okay, ito. Okay, salamat po, Boss Bigman. God bless. Ano piso lang pwedeng ibang okay. Sir, tanong ko lang, ano po ba ang tamang pag-stock ng magazine? May gas po ba o walang gas dapat ang magazine? Salamat po. Bales Tamon Ronel. Okay. Ako, based on my experience, no, sa paglalaro ng airsoft, medyo matagal na rin tayo sa mundo ng airsoft, no. Tinatabi ko yung unit. Walang gas eh. Walang gas. No? Tinatabi ko yung unit, walang gas. And just to prove it to you, ano bang pinakamatagal na nating unit sa display? Wala eh, fast moving lahat ng unit eh, no? Ako, ito na lang. Tinatabi ko yung unit, walang gas. Why? Kasi may paliwanag dyan eh. No? Itong unit na to, kaya nating bitbitin to ng nakaganyan tayo. Kaya nating bitbitin to ng 1 minuto. 2 minuto. Siguro kahit hanggang 5 minuto. Pero sa tingin mo ba, kaya mong bitbitin to ng 10 minuto na nakaganyan ka lang? Wag na yan. Ito na lang, umisquat ka, nakaganyan ka. 10 minuto, 20 minuto, 30 minutes, sa tingin mo kaya mo? Diba? There will come a time na may stress yung mga muscle mo, mangangawit ka, ibababa mo. Diba? Valve. Iiwanan mo ng gas. Ayan ha. Valve. Iiwanan mo ng gas. Lumamig ang panahon. Lumamig yung magazine mo. Ano mangyayari sa hangin? Bibigat. Bibigat yung hangin. Magko-compress. Kinabukasan, uminit. Ano mangyayari sa hangin? Lalakas yung hangin. Buhay na buhay siya. Mag-e-expand. Sino nagko-control nung paglabas, pagsingaw ng hangin? Valve. Sinong humahawak sa valve para walang lumabas na hangin? O-ring. Kung yung O-ring is rubber, gawa ng tao, nasisira, di ba? Yung tao, gawa ng Diyos. Yung tao, ginawa ng Diyos. Which is, magugulat ka nga, di ba? Yung tao, bakit yung tao hindi na-pace out? Bakit yung memory ng tao, hindi naman natin ina-upgrade, pero
bakit hindi na obsolete? Di ba? Bakit hindi nalolobat yung utak natin? Bakit hindi nalolobat yung puso natin? Bakit yung puso natin, sino ang nagpapapump sa puso natin? Gawa tayo ng Diyos eh. Di ba? Ngayon, erase mo tong hand mo, design yan para mangawit ka. Mangangawit ka. 10 minuto, nakaganyan ka. Mangangawit ka. Diba? Ibababa mo yan. Yung valve pa kaya na ginawa lang ng tao, na consists of o-ring lang, diba? Magko-compress yung hangin, mag-e-expand, compress, expand, compress, expand. Binabad mo dyan ng 1 buwan. Sa tingin mo, forever, kakayanin niya yun? Hindi. Yan ang explanation dyan. Yan ang explanation dyan. Okay? In science, kahit anong pressure na na-stop, there will come a time na sisingaw yan. Kasi hahanapin niya yung weakest spot doon sa magazine para lumabas. Yung pressure design para sumingaw. At yun ang mangyayari dyan. Okay, no? Ngayon, sa puntong ganito, sa punto naman na sa sinabi ng kumpare mo, ano, di ba? Ito, itong unit na to, Tokyo Marui. Medyo matagal gumalaw to. Itong Tokyo Marui, ha. Matagal mabenta to, sa totoo lang. Siguro, sa 10 ka-airsoft na magi-inquire, wala pa doon, walang nag-i-inquire ng Tokyo Marui. Sa 100 taong bibili ng airsoft, isa lang dyan ang bibili ng Tokyo Marui. Isa sa pinakamatandang unit to. Tignan mo yung valve, ha? Nagagalaw ko. So, nagagalaw ko, it means walang walang pressure. Hindi iniwanan. Lalagyan ko ng hangin. Tignan natin kung may singaw, ha. Lagyan kong hangin. May singaw ba? May narinig ba kayo sumisingaw? Wala. Wala kayong naririnig ng singaw kasi yung o-ring niya as is. Hindi na stretch, hindi hirap, naka-rest. Diba? Wala kayong naririnig na singaw. Ngayon, papasingawin ko. Oh. Diba? Ibig sabihin, ang tagal na nito naka-display, yung mga unit na galing Taiwan, yung mga unit na galing China, yung mga unit na galing ibang bansa, bago makarating rito yan, mula nung time na ginawa ni... Halimbawa ito, ginawa to. Halimbawa ginawa to sa Hong Kong. Ginawa ng Lunes. Ginawa siya January 1, Lunes. Alam mo ba na bago makarating dito to, mga 4 na buwan, 3 buwan? Ginawa mo siya ng January 1, in-order ng supplier ito ng January 10. Alam mo ba na hindi darating to ng February 10, ng March 10, ng April 10? Alam mo ba na darating to May 10? Mga ganun yan. 3 buwan, 2 buwan. Okay? Walang hangin. Walang hangin. Pero hindi naman sumisingaw. Pag ginamit natin dito sa Pinas, hindi sumisingaw. Diba? Sino ba nag-imbento ng may hangin? Kasi ang Pinoy, mahilig sa salin-salin na sabi. No? Ang Pinoy mahilig sa sinabi ni kumpare, sinabi siguro nung kumpare niya, yung kumpare siguro niya, tamad mag-maintain ng airsoft. Pagkatapos maglaro, hinahayaan lang. O ngayon, kinento ni kumpare, ako hinahayaan ko lang, hindi naman ako nagpapasingaw. Iniiwan ko lang yung hangin dyan. O, ngayon, kumalat, nag-iba ng iba nag-version, nag-iba, sasabihin nila proven daw. Diba? Ganun. Oh.
Bakit yung mga air gun user, sabi nila lagyan daw ng hangin iwanan. Pero bakit naglilik pa rin pag hindi nila ginamit? Di ba? Yung mga gumagamit ng air gun, number one na problema niyan, o-ring. Pag matagal nilang hindi ginamit, sumisingaw talaga yung unit. Bakit sumisingaw pa rin? Kung alam pala nila na dapat merong konting laman, bakit sumisingaw pa rin? Di ba? Pero bakit ngayon natuklasan nila na wag lang lalagyan tapos yung mga o-ring isprayan ng silicone oil? Bakit ngayon? Yun ang ginagawa nila. Hindi na binababaran ng hangin, pero bago iwan, ini-sprayan ng silicone oil, binababad sa silicone oil yung mga o-ring. Bakit nag-enjoy sila ngayon? Diba? Ganun ang Pinoy. Okay, sabi sa Pinoy, huwag kang magwawalis sa gabi kasi malas. Katwiran yun ng mga katwiran yun ng mga tamad. Katwiran yun ng mga tamad. No? Huwag raw magwawalis sa gabi kasi malas. Katwiran yun ng mga tamad. Ayaw na kasi nila magwalis. Ang negosyo mo, barber shop. Puro buhok doon. Uy, gabi na. Huwag tayong magwawalis. Iwanan mo na yan. Huwag mo nang wawalisin yan. Bukas na. Malas. Diba? Mahilig ang Pinoy sa ganyan. Salit-saling kasabihan. Then nag-e-evolve, di ba? Sabi ng Pinoy, bawal daw mag-uwi ng pagkain mula sa patay. Sino nagsabi nun? Sabi yun nung madamot. Sabi yun nung madamot na lelang. Di ba? Kasi dahil sa ayaw niyang makinabang yung iba, ang gusto niya yung magbabad doon sa patay. Kaya sinabi niya na huwag kang mag-uuwi, malas. May mamamatay. Ganon, di ba? Mahilig ang Pinoy sa ganon, di ba? Which is proven, di naman totoo eh. Di ba? Pagkapanganak daw, wag maghuhugas ng kamay, wag maliligo. Payag ka, nanganganak ka. Siyempre, nanganganak ka, no? Pawis na pawis ka. Ultimo anit mo, pawis na pawis. Pagkatapos mo manganak, hindi ka maliligo? Hindi ka maliligo ng 2 linggo? Na ang nagsabi nun yung tamad, yung marumi sa katawan. Sa US, sa London, sa Britain, sa Germany, yung mga babae nanganganak pa nga sa tubig eh. Diba si Princess Diana, yung asawa ni Princess Charles, si Princess Kate, diba? Nanganak siya sa tubig tapos ligo. Ligo diretso. Tapos press con sa media. Di ba? Mahilig lang ang Pinoy sa ganon. Ngayon, yan, tingin ko doon nag-originate yan eh. Tinamad yung isa na i-maintain yung unit niya, hinayaan lang doon, tapos ikinalat sa kumpare, ito si kumpare, sumalin. Yun. Walang basehan yun. Okay? Okay, no? Mga kasabihan na matatanda na maling paniniwala po, Big Man. Totoo yun. Maraming ganyan. Magandang gabi po, Big Man. Shoutout po sa aking sarili. Hindi makatulog. Sobrang init kasi. Diego Piñon. Sir Diego Piñon, ligo ang katapat niyan. No? Kung di ka makatulog dahil mainit, maligo ka, makakatulog ka, promise, no? Or, ligo ka tapos inom pa ng malamig na tubig. Sarap yan, no? Kailangan maging tayo. Kasi yung climate change talagang painit ng painit yung Pilipinas, yung paligid natin. Kailangan maging resourceful tayo kung saan at paano tayo no. Alam nyo, sa totoo lang mga ka-airsoft
To, tapatin ko kayo. Hindi aircon ang solusyon para maramdaman natin yung lamig sa paligid. Alam niyo ang solusyon? Puno. No? Kasi kaya mainit, wala na tayong puno na masilungan. Kaya mainit, no? Kaya mainit ang paligid kasi puro building na, puro bahay, puro simentado, lahat ng mga garahe, naka-tiles, wala ng lupa, wala ng puno. Diba? Mainit ang paligid. Bakit sa liblib ng Mount Makiling, diyan sa Santo Tomas, Batangas, bakit ang lamig? Diba? Bakit sa Norsagaray, Bulacan, na maraming puno, bakit ang lamig? Bakit sa Angat, Bulacan, ang daming puno, kasagsagan ng tanghali, bakit ang lamig? Bakit sa Doña Remedios, Trinidad, Bulacan, ang daming puno, bakit ang lamig ng paligid? Bakit sa Maynila, ang init? Kasi wala ng puno. Yan ang solusyon. Sa totoo lang, no? Ako kasi, mapagmahal ako sa nature, no? Ayaw kong yung isang halaman or yung isang puno, kasi I'm a bonsai collector. Kaya ramdam ko, no, yung regarding sa sinasapit natin ngayon na climate change, no? Wala na kasing puno, no? Pero bakit dun sa mga lugar na mapupuno? Sa mga camping area dyan sa Cavinti, Laguna, sa Nagcarlan, Laguna, 'di ba? Sa Mabitak, Laguna, ang daming puno diyan. Oh, sa Paete, Laguna. Ha? Bakit diyan ang lamig? Kasagsagan ng araw. Bakit? Kasi madaming puno. Bakit sa Tanay Rizal ang lamig? Kasi maraming puno. 'Di ba? Yan. Yan ang hindi naalam ng iba. Bakit akala nila ang solusyon aircon? Aircon dito, aircon doon. Tapos magrereklamo. Ang init. Kasi wala nang puno eh. Okay? Yun. Good evening po, Boss Bigman. May binibenta ka na fixed outer barrel ng IREX, saka T-Rex? Yes, meron tayo. Sa IREX, I don't think na meron kasi 6.0. Then Island barrel, no? Wala ata ako nun. Pero kung sa T-Rex, meron naman, no? Okay, meron tayo na, no? Okay. Yung bubong namin, nilagyan ko ng net na nilalagay sa mga halaman. Laking tulong po yun. Ano kasi yun? Yung parang less yung sinag na dumadampi sa kanya. May mga percentage pa yan. Merong 50%, merong 60, 70, 90%, merong 100%, merong 150%, no? Actually, meron kasi kaming outdoor pool, swimming pool, no? Siyempre, para hindi ganong mainit ang tubig, nilagyan ko rin ng net. Naka 110% siya, no? Bali, parang 2 patong. So, kahit sikat ang araw, hindi iinit yung pool. Pero at the same time, medyo reduce din yung sinag ng araw. Tama yung ginawa mo, Menjun, no? Okay, mga kagabi, magandang gabi. Okay. Sir, tanong ko lang po, magazine, okay. Ano to? Sir, tanong ko lang po, ano po bang tamang pag-stock ng magazine? Nasagot ko na yan, no? Magandang gabi, Bigman, shoutout sa sarili ko, okay? Mga kasabihin, salamat, sir, no? Sabi, yung bubong, okay. Good evening, okay. Okay, mga Karsop, mukhang wala na kayong tanong. Kung wala na kayong tanong, magbababay na ako, no? Okay, maraming salamat sa mga sumali sa ating balitaktakan ngayon, episode 48 ng ating kwentuhan session tanong portion. Maraming salamat po sa mga nag-share ng ating live video. Maraming salamat po sa inyong lahat, no? Sana po gusto ko manalo kayo ng mga Bigman merchandise na ipamimigay natin at the end of the month sa mga nanalong top follower at top sharer. Mga Karsop, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng isang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft, hatid po sa inyo ng inyong likod, Bigman. Thank you po and have a blessed night to all.